Ako na yata ang pinakamalas na rider sa balat ng lupa. Biruin mo yon, matapos maantrasan ng kotse sa mukha si Toothless. Natikitan pa ako ng sunod-sunod nitong nakaraan. Tapos hindi pa nga ako nakaka-recover sa mga yan at etong isang motor ko naman ang dinapuan ng swerte. Biruin mo yon, pinark ko lang ito saglit sa labas. At nung binalikan ko na nga siya, sabi ko parang may kakaiba. Kasi yung manibela niya nakatabingi na. Kasi base nga sa pagkakatanda ko, nakadiretso to nung iniwan ko. Kaya inisip ko baka may sumampa lang dito para subukan siya. Normally kasi maraming naiintriga sa motor ko na to, kaya malimit nilang inuupuan. Pero nung sasakyan ko na nga siya, dito na ako nanlumo dahil napansin ko na may basag na yung tail fairings niya. Carbon pa naman ito tapos 6K pa na gastos ko, kaya nakakaumay talaga. Pero di lang yon, dahil pati yung shifter ko ay bumaliko din, kaya siguro nagasgasan din tong tire hugger niya. Tapos yung footpeg ng aking angkasan, eto mabingi na. Buti kaya hindi din siguro naging malala yung basag ng buntot ng motor ko dahil kahit papano naalalayan siya ng mga footpeg nito. Bukod dyan, may gasgas nga rin ito sa gilid, tapos naputol din yung tornilyuhan ng side fairings niya. Hay nako, napakamalas ko talaga. Sobrang abala na naman to. Napakamalas ko talaga kasi walang nakapansin sa mga tropa ko kung sino ba nakataob sa motor ko. Kasi that time daw wala daw nakatambay sa labas namin. Umay, minsan napapaisip na lang ako kung sinusubukan lang talaga ako ng nasa itaas. Pero narealize ko naman na at least yung motor ko nasisira nang hindi ako nasusugatan o nai-involve sa aksidente. Kaya kesa magmukmok na lang ako sa isang tabi, eto isip na agad tayo ng paraan kung paano ba natin maaayos ang basag ng aking carbon. Syempre mahirap i-repair to nang nakakabit pa, kaya babaklasin nga muna natin siya. First step, kailangan natin tungkabin yung part na nabasag kasi pati yung tela ng carbon nito nasira na din. Pero bago tayo mag-start, make sure na naka-face mask tayo para hindi natin malanghap yung mga small particles na lilipad pag binakbak na natin siya. Lately ko lang nalaman na delikado pala yung ginagawa ko na nagka-carbon ng walang mask kasi yung hibla nun pwedeng pumasok sa baga natin. Masakit pa naman yun kasi tumutusok siya. Can you imagine, hindi nga siya nasusunog ng apoy kaya parang imposibleng matunaw ito sa loob ng katawan natin pag nasinghot mo. After kong tungkabin, ayan, labas na ulit yung fairings niya. Actually, first time ko lang maka-encounter ng ganito kaya di rin ako umaasa na babalik siya sa 100% na itsura. Ang target ko na lang at least matanggal ko yung basag niya. Second step, lalagyan ko muna ng palaman yung hukay niya kasi nga lubog siya kaya mahirap latagan ng panibagong tela. Buti na lang meron ako ditong forged carbon na natira kaya eto na lang ang gagawin nating filler dun sa butas. Pagkatapos mag-apply lang tayo ulit ng resin at patuyuin ito. Pag tumigas na, kailangan muna nating i-grinder yung mga nakausling hibla nito para mas madali natin itong maliha. So bali eto na yung resulta after kong maliha. Sunod, kailangan lang natin maglagay ulit ng resin dahil eto kasi yung magiging pandikit ng carbon cloth natin. Bali, gumupit lang ako ng kaperaso, yung tipong medyo lagpas lang ng konti para hindi na tayo mahirapan sa pagtitrim. After kong mailapat, dinikitan ko lang ito ng onting masking tape para hindi na siya gumalaw, tapos patutuyuin ko lang ito saglit bago ko ulit lagyan ng resin. After ng ilang oras, pwede na tayong maglagay ng resin. Bali, tinansya ko na lang yung part na paglalagyan ko. Madali naman yon kasi bakat naman yung part na kung saan may damage. Bali, paulit-ulit ko lang siyang lalagyan ng resin hanggang sa medyo kumapal na. Pagkatapos, pag tumigas na siya, tsaka ko tatabasin yung sobrang tela. At ayan, buti kahit papano medyo tumugma yung weave pattern niya dun sa existing na carbon. Kaso medyo naka-emboss nga lang siya kaya medyo halatang may tapal. Kaya ngayon susubukan naman natin siyang lihain para numipis at maging smooth na rin. Pagkatapos maliha, i-sprayan ko na nga ito ng clear coat. Bali yung part lang mismo ng nirepair natin yung bubugahan ko. Habang pinapatuyo, papalitan ko na nga rin pala yung kanyang shifter kasi nga nabengkong na siya. Tapos nagasgasan din yung step nut. Bali pang Raider 150 nga pala yung bagong shifter na ilalagay ko dito na kulay black. Hindi ito fitted sa Z2S, bali may modification lang akong ginawa dito. Nagbutas lang ako ng bracket na pagkakabitan nito. At ayan, tapos na. Balikan na natin yung carbon, bali ganito na nga pala nangyari sa kanya. Parang nagmukhang tank protector ang kinalabasan kasi nakaumbok pa siya. Tapos kung makikita nyo nga yung paligid niya, namumuti na kasi nadaanan ito ng liha. Kaya para kumintab ulit siya, lilihain natin ito ng 1000 at 2000 grit. Bali, wet sanding ang gagawin natin. Eto nga at halos kalahati na ng tail fairings yung pinadaanan ko ng liha para uniform yung pagkakakintab niya. 1000 grit muna tapos sunod yung 2000 grit. Bali, lilihain lang natin siya hanggang sa maging smooth na ulit yung buong surface.
After maliha, bali ganito na ang kinalabasan niya, namuti na halos yung whole part. Pero DMTB, di ba pakikintabin nga natin siya, ba't niliha mo pa lahat, di nagasgasan na naman tuloy? Relax ka lang dyan kapatid, matatanggal naman natin yan kapag binap na natin at ginamitan ng rubbing compound. Yung rubbing compound nga pala ang pinaka the best gamitin para tanggalin yung mga mabababaw na gasgas katulad ng ginawa natin. Sa ganitong paraan kasi mas magiging uniform at pantay ang kintab ng ating mga flarings o carbon. And mapapansin mong resulta dyan makinis na rin at smooth ang texture nito. O ayan, as you can see naman makintab na siya ulit. Actually mas makintab pa nga siya dun sa kabilang side. Bali yung tornilyuhan ng side fairings ko pala, ni-repair ko na lang din gamit ang carbon. At ayan, as you can see naman, buo at matibay na ulit siya. Tapos yung maliit na gasgas sa gilid ay niliha ko lang din at nirubbing compound. At ayan, buo na ulit ang motor ko. Buti na lang medyo naging camouflage siya kasi uniform na yung kintab niya. Sa unang tingin hindi mo naman agad mahalata na may patching siya. Mas okay na to kaysa basag, di ba? Hay nako, grabe sobrang dami ng pinagdaanan ng motor ko na to. If I'm not mistaken, 3 beses na ata tong sumemplang. Pero kahit paulit-ulit man itong masira, paulit-ulit ko pa rin itong aayusin dahil para sa akin napakahalaga ng motor ko na to. Alam ko hindi siya eye-catching katulad ng Ducati at hindi rin ito tulad ng ibang branded na motor na pricey. Pero ang Z2S ko na to ang nagparamdam sa akin kung paano sumaya at makalimot sa problema. Sa motor ko na to rin naranasan na makapunta sa magaganda at malalayong lugar at siguro kung di rin dahil dito baka wala rin ako sa kinatatayuan ko ngayon dahil hindi ako mapupunta sa mundo ng motovlogging kung wala ang motor ko na to. Kaya kayo guys, kahit ano man ang motor nyo, i-enjoy nyo lang yan kahit China pa yan or lower cc man yan. Everyone has the freedom to ride whatever they want. Lahat naman tayong mga riders ay may pare-parehas na purpose at yon ay maramdaman ang freedom na maibibigay ng ating mga motorsiklo. Kaya guys, kung may motor ka, baka pwede naman pakiclick ng like button na yan dahil napakalaking tulong na nga sa akin yan.